Ano na nga ba ang sunod sa Gilas Pilipinas ngayong tapos na ang second window? Bigo nga ang Gilas na makakuha ng panalo ngayong window kontra New Zealand at Australia. Kaya naman ang tanong, ano ang susunod na plano ng Gilas Pilipinas? Of course, syempre, pahinga muna yung mangyayari dahil sa July pa yung magiging final window at napaka-crucial niyan para sa ating national team. Dahil dyan nakasalalay yung pag-asa natin na mag-qualify sa FIBA World Cup. Of course, New Zealand at Australia ulit yung ating makakaharap. Kaya naman, matindi-tinding adjustment yung kailangang gawin ni Coach Tim sa Gilas Pilipinas. Sana sa last window ay makapaglaro si Kai Sotto. Dahil okay yung pinakita ng Gilas nitong kakatapos lang na second window. At mas gaganda yung performance ng Gilas Pilipinas kung maglalaro silang kasama si Kai Sotto kontra New Zealand at Australia. Although hindi pa nagko-confirm yung kampo ni Kai Sotto dahil nabanggit nila nitong mga nakaraan na hindi nagko-commit ang nasabing big man sa Gilas Pilipinas sa final window. Ang problema nga dito kay Kai Sotto ay yung kontrata. Yan lang talaga yung problema na kailangang magawan ng paraan ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Kaya kung gusto ng Gilas Pilipinas na makuha ang panalo, kailangan na kailangan talaga natin yung serbisyo ni Kai Sotto. Bukod kay Kai, panigurado isa rin sa adjustment na gagawin ni Coach Tim ay yung pag-a-activate kay Mike Phillips. Nitong nakaraan lang inanunsyo ng FIBA na pinapayagan ng maglaro as a local player si Mike Phillips isang araw bago magsimula yung second window. At yan nga yung dahilan kung bakit hindi ito naipasok ni Coach Tim dahil late na at hindi pa ito nakakasama sa kanilang team practice. Panigurado sa paparating na third and final window ay makikita na natin si Mike Phillips sa Gilas Pilipinas. Malaki ang may tutulong nito sa ating national team dahil parang nga itong mas inimprove na Calvin Abueva dahil yan sa kanyang hustle, sipag ang kaibahan lang. Hindi mayabang itong si Mike Phillips at talagang nakafocus lang sa paglalaro. Kaya isang magandang addition itong si Mike Phillips sa Gilas Pilipinas at paniguradong alam na alam yan ni Coach Tim Cone. Isa rin sa dapat abangan ay itong si Justin Baltasar. Si Baltasar nga mga chong yung masasabi nating isa sa pwedeng maging future ng Gilas Pilipinas. Isa itong stretch big, kayang sumabay sa loob ng painted area at merong outside shooting. Pasok na pasok yung kanyang skill set sa international scene at isa nga ito sa rest back ng Gilas Pilipinas sa final window this July. Ine-expect ko mga chong na mas malakas na Gilas Pilipinas ang magpapakita sa final window dahil maraming madadagdag. Sana lang talaga ay magkaroon si Coach Tim Cone at ang Gilas Pilipinas ng mas mahabang preparation para mapaghandaan ang importante at crucial na window dahil dyan nga nakasalalay yung pag-asa natin na makapasok sa FIBA World Cup. Naniniwala ako mga chong na kayang-kaya yan ng Gilas Pilipinas. Magkaroon lang sila ng mas mahabang preparation at makumpleto yung mga players ay malaki talaga yung chance natin na manalo at mag-qualify sa FIBA World Cup. Sana sa final window ay wala nang maging problema sa lineup ng ating national team. Magawan ng paraan ng Samahang Basketball ng Pilipinas na makumpleto yung mga gustong players ni Coach Tim Cone. At kung mangyayari yan, mas malaki yung chance natin na manalo at mag-qualify